Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan po natin ang mga sumusunod for their Thanksgiving, Ima Concepcion and Brendan Ward, Lloyd Paranio. For birthdays, Katrina May de Guzman and Noemi Africa. For petition, Marilena Luna. For departed souls, Reverend Father Aurelio Oscar, care of Immaculate Conception Parish. Reverend Father Onofre Bimbo, care of Immaculate Conception Parish. Wilson, care of Josie Amargo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sa lahat po ng mga nasa kani-kanilang tahanan at taimtim na nakikiisa dito sa ating online mass sa mataas na kahoy at sa inyong lahat na kaisa natin sa misa face to face, magandang umaga sa inyong lahat. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay maawain at mahabagin sa atin. Sapagkat siya'y maawain at mahabagin, hindi tayo mag-aalinlangang lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Upang tayo maging karapat-dapat ngayon sa pakikiisa sa misa, sa sandaling katahimikan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, ihingi natin ito ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang mga tao. Ipagkaloob mo po sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinibigay na paglaya at pagliligtas. Hinihiling namin ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon
na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na tatapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Sumainyo ang Panginoon. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay.
Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita na ating pagninilayan ay hindi naman napakahirap unawain. Hindi naman matalinghaga. Hindi naman parabola na kinakailangang ipaliwanag. Isinasalaysay sa atin ang mabuting balita yung pangangaral ni Jesus. Yung pagpapagaling niya ng maraming mga may sakit at pagpapalayas ng demonyo. At sa ikalawang bahagi ay ang pagsusugo niya sa mga alagad. Yan ang nilalaman ng ating mabuting balita. Hindi mahirap unawain. Sinasabi sa atin, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pagtuturo ang kanyang ginawa. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Nangaral siya, nagturo, at yung kanyang pangangaral at pagtuturo, sinamahan niya ng pagpapagaling ng maraming may sakit at pagpapalayas ng demonyo para lalong maging kapani-paniwala yung kanyang pangangaral at pagtuturo sapagkat ang tao'y they are slow to believe. Hanggang hindi makakakita ng mga palatandaan hindi agad maniniwala. Kaya yung pangangaral at pagtuturo ni Jesus, sinamahan niya ng pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. At matapos niyang magawa ito, sinugo niya ang kanyang 12 alagad. Para ano? Kung ano yung ginawa niya, ay di siya rin gawin ng mga alagad. Ano ang gagawin ng mga alagad? Mangaral din. Sinugo niya ang kanyang mga alagad. Humayo kayo. Ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. At hindi lamang sinugo para mangaral, binigyan din sila ng kapangyarihang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng demonyo. Ngayon mga kapatid, saan ba nanggagaling itong pagnanais ng Panginoon na mangaral, magturo, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng demonyo? Saan ang gagaling ito? Bakit niya ginawa iyon? Saan ang galing? Sinagot ng ating mabuting balita. Kaya niya ginawa ito, lahat ng ito, sapagkat nahabag siya sa mga tao. Yun lang, nahabag siya sa mga tao. Sapagkat sila'y parang katulad ng mga tupang walang nag-aalaga. Dahilan sa kanyang awa at habag, kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Minamahal na mga kapatid, meron ba kayong alam na hindi natin pwedeng gawin sa Diyos? Ibig kong sabihin ay pwede nating mahalin ang Diyos. Ang Diyos nagmamahal sa atin. Minamahal natin siya. We can love God
We can believe in God, we can hope in God, pero ano yung bagay na hindi natin pwedeng gawin sa Diyos? Naisip nyo? Ang hindi natin pwedeng gawin sa Diyos ay mahabag tayo sa Diyos. Can we have mercy on God? We always ask God to have mercy on us. Mahabag kayo, Panginoon, sa amin. Pero tayo, ginagawa ba nating mahabag tayo sa Diyos? Yun yata hindi natin pwedeng gawin sa Diyos, yung tayo mahabag, maawa sa Diyos. Yung awa at habag, it is a one-way relation. It is always from God to us. Hindi yung magmumula sa atin, papunta sa Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos, iniibig din natin siya. Nagtitiwala din ang Diyos sa atin, tayo nagtitiwala sa Kanya. Umaasa tayo sa Kanya. Pero tayo mahabag sa Diyos. Narinig ba ninyo tayo nahabag sa Diyos? Yan lamang ang kaisa-isang bagay na hindi natin pwedeng gawin. Ang mahabag tayo sa Diyos. Anong dahilan para tayo mahabag sa Diyos? Yung awa at habag, yan ay isang bagay na laging nanggagaling sa Diyos. It is a one-way traffic, not two-way traffic. One-way traffic. It is always from God to us. Yung awa at habag, laging manggagaling sa Diyos yan. Bakit nagagawa nating maawa at mahabag? May mga pagkakataong tayo'y nahahabag at naaawa. Saan ang gagaling yun? Di ba sa Diyos? Ibigla ang sabihin noon, kaya tayo nagagawa nating maawa at mahabag din sa kapwa. Sapagkat sinisikap nating tayo maging kaisa ng Diyos. Ginagawa natin ang ating sariling daluyan ng awa at habag ng Diyos. Tayo nagiging daluyan ng Kanyang awa at habag. Hindi niya naiisip yon. Ang ating Panginoon, nangaral, gumawa ng kabutihan, hindi ang naging batayan, ay yung paghanga ng tao. Kaya siya nangaral, kaya siya nagpagaling ng may sakit at nagpalayas ng demonyo, hindi dahilan sa siya'y nakaranas ng paghanga sa tao, hinangaan siya. Yung kanya namang pagtigil sa paggawa ng mabuti, hindi ang dahilan noon ay nabaliwala tayo. Yung ating paggawa ng mabuti, hindi batay sa tayo nahangaan laang, hinangaan ka. Halimbawa, nagbasa ka, naging reader ka, merong lumapit sa iyo, nakita kita nung linggo, bumasa ka hanga sa iyo kaya ikay ganadong-ganadong magbasa o mag-serve. Nakita kita nag-serve Yung ating pagsiserve, yung ating pagbabasa, yung ating pag-awit, yung ating paglilingkod, paggawa ng mabuti, hindi nakabatay sa paghanga ng tao. Na pagka hindi ka na hinangaan, hindi mo nagagawin yung ginagawa mo. Yung ating pagtigil naman para maglingkod at gumawa ng mabuti,
Hindi nakabatay yan sapagkat binaliwala ka. Ala, hindi rin naman napapansin ang aking ginagawa. Mabuti ba'y tumigil na ako. Meron mga gayaan, tumitigil na dahil paliwala lang naman yung ginagawa ko sa kanya eh. Ang ating Panginoon, kaya siya gumawa ng lahat ng iyang kabutihan, pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, hindi nakabatay sapagkat siya hinangaan. Hindi siya tumigil sapagkat binaliwala ang kanyang ginawa o ginagawa. Ang ating ang Panginoon nung kasalukuyang nangangaral ano ang sabi ng mga tao? Nasisiraan ng bait. Bakit naparatangan ng Panginoong nasisiraan ng bait? Sapagkat sa kanyang pangangaral, hindi na niya magawang makapahinga. Pati ang mga alagad, hindi na magawang makapahinga, hindi na makakain. Sa dami ng taong gustong makarinig sa kanilang pangangaral, ay hindi na makapahinga Kung saan sila pupunta, nauuna pa ang taong pumunta sa kanila. Sa dami ng gustong makarinig sa kanilang pangangaral, inuunahan na ng mga tao. 3 araw na kasama ni Jesus, nakikinig ang mga tao sa kanyang aral. Dahilan sa kanyang pangangaral, hindi na niya magawang makakain man laang, makapahinga. Kaya ang sabi ng mga tao, nasisiraan ang bait yung taong yan. Hindi dahilan sa papuri, kaya ang Panginoon ay gumawa ng mga bagay na ito. Tungkol naman sa pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas ng demonyo, napagbintangan siyang inaalihan ng demonyo Kaya yan ay nakakapagpagaling ng sakit at nakapagpapalayas ng demonyo. Galing kay Beelzebul ang kanyang kapangyarihan, naparatangan siya ng masama. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. Hindi siya nagpatuloy ng kanyang ginagawa dahil lang sa siya hinahangaan. Hindi siya tumigil sa kanyang paggawa dahil lang sa siya ay binabaliwala. Saan nakabatay ang lahat ng kanyang ginawa? Naawa at nahabag siya sa tao. Yun lang ang pinagbabatayan niya. Yung kanyang awa at habag. Tayo rin sa ating paggawa ng mabuti, ito rin ang maging batayan natin, yung awa at habag. Hindi yung papuri o pagbabaliwala ng tao sa atin. Magpapatuloy tayo ng paggawa ng mabuti, magpapatuloy tayo ng paglilingkod, hindi dahilan sa papuring tinatanggap natin. Hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod. Hindi dahilan lang sa tayo nabaliwala. Katulad ng Panginoon, yung ating paggawa ng mabuti at paglilingkod, manggagaling sa awa at habag. At makakamit lang natin, magagawa nating maawa at mahabag kung mapapanatili ang ating sariling kaisa ng Diyos. Ginagawa natin ang ating sariling daluyan ng awa at habag ng Diyos sa tao. Makakamit ng tao ang awa at habag ng Diyos dahilan sa atin. Ginagamit tayo ng Panginoong instrumento para maging daluyan ng kanyang awa at habag. At magagawa natin ang ating sariling maging instrumento ng kanyang awa at habag kung mapapanatili natin ang ating sariling kaisa ng Diyos. Sapagkat sa sandaling hindi na tayo kaisa ng Diyos,
hindi na mangyayaring magiging daluyan tayo ng kanyang awa at habag. Hindi. Ang sikreto diyan, panatilihin mo ang iyong sariling kaisa ng Diyos para ikay maging daluyan ng kanyang awa at habag. At kung awa at habag ang dahilan kung bakit ikay naglilingkod, gumagawa ng mabuti, makaranas ka man ng papuri, makaranas ka man ng pagbabaliwala, magpapatuloy ka sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang dahilan, awa at habag. At bakit nagagawa nating maawa at mahabag? Sapagkat napapanatili nga natin ang ating sariling kaisa ng Diyos. Ang awa at habag sa Diyos lamang nang gagaling, hindi sa atin. Kaya lang natin nagagawang maawa at mahabag, kaisa tayo ng Diyos. Nagiging daluyan tayo ng kanyang awa at habag. Mercy and compassion is always from God to us. Hindi nanggagaling sa atin, nanggagaling sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos ang biyaya, mapanatili natin ang ating pakikiisa sa Diyos ng awa at habag, nang sa gayon, maging instrumento tayo at kasangkapan sa paghahatid ng awa at habag ng Panginoon. Magsitayo tayong lahat ngayon. Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga daluyan ng awa at pag-ibig, habag ng ating Panginoong Hesus. Humiling tayo ng biyayang ating kinakailangan upang maganap ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing baniyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ipinahintulot mong kami makapanalangin ng taimtim. Kaya naman ang may pagtitiwala naming hinihiling, lalo na ang biyayang mapanatili ang aming pakikiisa kay Jesus, para sa gayon maging daluyan kami ng awa at habag, ay aming makamit. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin tayong lahat upang ang pag-aalay nating ito ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos amang makapangyarihan. O Diyos, Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. At sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang ipinangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya naman, Ama, kaisa ng mga anghel, lahat kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
siya'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na tinapay at alak na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Diyos na aming Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristong iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo at tatanggap sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang patuloy pang nabubuhay at patuloy pang naglalakbay sa daigdig na ito. Puspusin mo sa pag-ibig kaming lahat na nabubuhay pa, kay San Leon na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang amin namang mga magulang, mga kapatid at mahal namin sa buhay na pumanaw na, taglay ang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang pagpupuri natin sa ating Ama sa Langit at bilang paghahanda na rin natin sa pagtanggap kay Jesus sa sakramento ng pag-ibig sa banal na komunyon, awitin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, patawarin kami sa kasalanan. Ilayo naman kami at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagdating ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Lahat tayo magbigayan, magbatian, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang napapanatili ang sariling kaisa ni Kristo upang maging daluyan ng kanyang awa at habag. Nananalig ngayon sa kanyang presensya sa anyong alak at tinapay at tumutugon sa paanyayang siya'y tanggapin.
Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Salve Regina, Mater Misericordiae, ostende, o clemens. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam,
ut dignum Filii Tui habitaculum effici mireretur Spiritus Santo cooperante preparasti, daot cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnet semper nobiscum. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito natatapos ang ating pagdiriwang, sikapin nating isabuhay sa Jesus at yung mga aral na ating tinanggap.